Para sa mga mag-asintahang Pinoy, hindi mapasusubalian ang importansya ng sakramento ng kasal, ang humarap sa altar ng malinis at walang bahid. Ngunit sa panahon ngayon, tila may bago ng kalakaran. Dahil ang ilan, bago pa man tunguhin ang dambana, mayroon nang ibinunga ang pagmamahalan. Kaya naman ang tanong ng ilan, ano nga ba ang dapat mauna? Kasal o baby? Pinasok ng nooy 22 anyos pa lamang na si Willan at 19 anyos na si Zaira ang mapusok na mundo ng premarital sex. Di kalaunan, nagbunga ang kanilang kamunduhan at maagang nanakaw sa dalawa ang kabataang maaari pa sana nilang lubusin. Takot na takot ako, sabi ko, paano to? Anong gagawin ko? Saan ako kukuha ng pera? Paano ko haharapin yung pamilya ko? Paano yung pag-aaral ko? Puro tanong. Biglang pumasok lahat sa isip ko na parang masisira ang buhay ko, ano nang mangyayari sa akin. Talagang hindi ako handa doon sa pangyayari na yun. Kapwa napilitang tumigil sa pag-aaral ang dalawa. Dagdag pa sa kanilang pasakit ang di magandang pagtanggap ng ilang tao sa kanilang paligid dahil sa kanilang sinapit. Physically, nasampal ako ng ate ko, but then, part yun ng consequences sa nagawa kong kasalanan. During that time na naipaalam ko sa kanila yon, never kong nakausap ang papa ko. Ayaw niya akong kausapin. Nababalitaan mo na lang na pag tinatanong siya ng mga co-teachers niya, umiiyak na lang siya. Wala siyang maisagot eh. Nakaramdam ako ng parang hinusgahan ako at parang kinondem ako ng mga tao. Tinanggap lang namin lahat ng mga sinasabi ng tao kasi alam naman namin na kasalanan namin na ginawa namin. Dahil kapwa hindi pa handa, hindi naging madali sa dalawa ang panagutan ang pagdadalang tao ni Zaira, lalo pat mailap ang trabaho kay Willan. Hanap ng trabaho, wala akong makita, super pressure. Although nandun yung determination ko na talagang gusto kong panagutan to, pero nandun talaga yung challenge na anong gagawin ko, paano ko siya bubuhayin kasi hindi nga kami ready. Awang-awa ako sa sarili ko. I feel that I'm so poor, parang ganun. Na kahit ultimo damit na 100 pesos, I cannot buy that. Na may gusto kang kainin, syempre kasi buntis ka, you cannot afford that. Dahil mas may importanteng dapat pagtuunan ng pansin. Magkagayon man, ay pinili ng dalawa na magpakasal sa isang civil mass wedding habang nagbubuntis si Zaira. Ngayon ay magkasama pa rin nilang itinataguyod ang 6 na taong gulang nilang anak na si Charles. At sa haba ng kanilang pagsasama, ay naramdaman nila ang pagtutuwid na ginawa sa kanila ni Jesus. Huwag nating kakalimutan yung relasyon natin sa Panginoong Jesus. Kasi yun ang magpapatatag sa atin, lalo na pag dumating yung temptation, yun ang kalakasan natin ng Panginoong Jesus. So huwag nating kakalimutan yun. Kahit ako ngayon sinishare ko sa ibang mga kabataan na huwag yung tularan yung ginawa namin. And kaya ako ikinukwento to hindi dahil proud ako doon sa ginawa. This is not something to be proud of yung ginawa namin. Pero sabi ko nga sa kanila, hindi laging ganito yung dealing ni God sa tao. Kaya sabi ko, hanggat maaari, gawin niyo yung tama. Paghihintay naman ang naging tugon ng magkasintahang Jasper at Caroline. 6 na taon silang naging magnobyo at tuwing lumalapit ang tukso, isang mataimtim na panalangin ang kanilang nagiging sandata. Every time na nakikita kami, bago kami maghiwalay, nagpa-pray talaga muna kami. So kung may mga nangyari man or kung may mga masyadong intimate man kami, hinihingi na agad namin siya ng tawad. Very fulfilling on my part na maisakatuparan ko ang sakramento ng pagpapakasal. Lalo na sa panahon ngayon, para sa akin very achieving na magawa ko at magawa ng aking kabiyak na makapagpakasal muna bago sumalang sa magkakaroon ng mga anak. Matapos ang mahabang paghihintay, nagpalitan ng kanilang I do sina Jasper at Caroline. This is how you have respected my whole being. Thank you for loving me so much. You're the most precious gift that I received from the Lord. A gift that I will always keep and will taking care of. Overflowing yung joy talaga. So siguro kung nagsaboy ng joy si Lord, talagang nakuha namin lahat kasi iba, parang very rewarding kasi yung nag-antay ka talaga. Imagine for 6 years. Maganda yung feeling kasi parang
Ako, na-preserve ko talaga yung sarili ko before ako magpakasal. Ang ganda nung pakiramdam na ni-ready ko yung sarili ko, tapos malinis akong harap kay Lord at saka sa asawa ko. Kumumpleto pa sa kaligayahan ng mag-asawa ang biyayang kanilang natanggap nang sinilang ang malusog at cute na baby boy, si Josh Allen. Di ko ma-explain yung joy. Lalo na nung unang ko nakita yung anak ko. Na-feel ko na ikasal, ng pure talaga. Na-feel ko na asawa ko, makasama ko. Tapos na-feel mo din na magka-baby na. So kumbaga, hindi mo nalampasan yung stage ng buhay mo na bawat moment yun binigay ni Lord. Blessed na blessed ka kasi na-experience mo yung lahat. Naniniwala sina Jasper at Caroline na sa kanilang pagpapahalaga sa sakramento ng kasal ay pinuspos ng pagpapala ang kanilang pagsasama. Lalo pat si Jesus ang sentro ng kanilang pagmamahalan.